deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we glorify your name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Say there's no one else. There is no one else like you. There is no one else like you, Lord. Oh, hallelujah! Thank you, Jesus. You deserve the glory, Lord God. All the honor and praise only to you, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, sambahin at walatin ka aming Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Tayo po'y magbatian sa isa't isa. Hallelujah. Happy Father's Day sa ating mga katatayan. Hallelujah. At isang mapagpalang umaga po sa lahat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At maaari na po tayo makaupo. Praise the Lord. Sa ating mga kids dito, nabati na ba natin ang ating mga tatay, itay, daddy, papa? Praise the Lord. Hallelujah. Siyempre, ang ating mga babies, nakakatuwa mga kapatid, may share ko lang kahapon mga kapatid. Parang si Baby Jet lang yata ang kulang kahapon, Andito si Baby Tim, siyempre si Baby Ash, tapos ang kanilang ate, si Jamie. So nakakatuwa mga kapatid ang ating church, ang dami nating mga kids. And di ba sa pinag-aaralan nga natin mga kapatid nitong nakaraang mga buwan, tungkol po sa mga anak, sa mga bata, na itinuturing, hallelujah, ayon sa banal na kasulatan, ang mga anak, hallelujah, ay pamana mula sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, nararapat lamang, hallelujah, na ituring natin ang mga bata, ang ating mga anak, hallelujah, nang mayroong sobrang pagpapahalaga. Dahil mga kapatid, hallelujah, sila ang nagbibigay ng kagalakan. At sa pamamagitan nila mga kapatid, binibigyan tayo ng, di ba nga ang sabi sa secular to mga kapatid. Pero mga kapatid, maraming mga bagay, maraming mga karunungan sa secular, hallelujah, na kung tutuusin, nakabatay mga kapatid sa, sa katotohanan. Kasi alam natin na ang ating Panginoong Diyos, sa Kanya nagmumula ang katotohanan eh. Di ba ang sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Amen? So, ganun din mga kapatid, hallelujah, sa ating buhay Kristiyano, sa ating church mga kapatid, ang mga kabataan, ang ating mga anak, ang nagsisilbi ding pag-asa ng ating kinabukasan. Sila nga mga kapatid, hindi ba yung huling beses na tayo yung nag-usap tungkol sa topic na ito, yung mga bata, yung mga anak natin mga kapatid, sila yung mga future pastors, diba? Evangelists, sila mga kapatid, mga future ministers, pulpit workers, musicians, singers, mga kapatid. Kaya tayo bilang mga magulang na naririto, ako'y nabibless
sa mga magulang na naririto na talagang isinasama, ini-involve ang kanilang mga anak sa mga gawain ng ating iglesia. Dahil mga kapatid, bagamat sila ay nasa murang edad, ang ating mga anak ay mahalagang bahagi ng ating iglesia. Amen? So mga kapatid, napag-aralan natin nakaraan yung pattern of love. Ngayon, pag-usapan natin yung family network, yung pagkakaugnay-ugnay sa pamilya. So, at this point mga kapatid, bagamat yung main topic natin ay tungkol sa mga bata, tungkol sa mga anak, tingnan naman natin ngayon, at syempre, napag-uusapan din natin. Diba? Inevitable naman yan, hindi maiwasan yon mga kapatid, na pag pinag-usapan ng mga anak, pinag-usapan ng mga bata, mapag-uusapan din yung mga magulang, yung mga roles, responsibilities ng mga magulang, yung ugnayan ng magulang sa mga anak, hindi ba? At higit sa lahat mga kapatid, yung ugnayan ng pamilya sa ating Panginoong Hesukristo. So una rito mga kapatid, titingnan natin, or babalikan natin actually kasi napag-usapan na natin to dati kung paanong ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang ultimate authority. Siya ang pinaka-ulo ng lahat. Di ba? Naalala nyo yung umbrella authority? Yung representation, di ba? Yung pinakamalaking payong doon, kung saan napapailalim yung iba pa na mas maliliit na payong, ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Tapos sumunod, ano na nga yung sumunod? Sa ilalim? Yung tatay o yung asawang lalaki, kung ang titingnan ay yung relationship between husband and wife. And then sa ilalim ng tatay or ng asawang lalaki ay yung, okay, tapos yung sa ilalim nun, yung mga anak. So, ang lahat, kung titingnan natin, ipapailalim sa ating Panginoong Hesukristo, gayon din mga kapatid, in the context of the family, of course. And then we will take a look at the blessing of children. Children, yung mga anak bilang pagpapala. And then, the extension of the family into the future. So, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, ulitin ko, being the ultimate authority, di ba? Siya ay, sa banal na kasulatan, mababasa natin kung paano ang ating Panginoong Hesukristo, sinabi doon mga kapatid ng ating Panginoong Hesukristo, ang ulo, ang nagsisilbing ulo, at ang iglesia ang nagsisilbing katawan. Di ba nga? So mga kapatid, napag-usapan natin, binalikan natin kanina, di ba, yung order of authority, ang ating Panginoong Hesukristo, ang pinaka nasa itaas. He's the sovereign authority. And then, under Jesus Christ, as the head, would be the husband or the father, who is the leader of the family, and then the wife or the mother, and then the children. So yun mga kapatid, yung plano ng ating Panginoon. Yun yung in-establish ng ating Panginoon na order of authority. Pero mga kapatid, sa panahon ngayon, di ba, may mga cases na tila baga hindi nasusunod yun. Hindi naman, mga kapatid, may mga pagkakataon, halimbawa, na walang ama ng tahanan. Amen? Kasi for instance, kung single mother, right? Single mother family. Diba? So, sabihin, yung nanay, siya rin yung nagsisilbing parang ama ng tahanan. Tama? Tapos, napapailalim sa kanyang authority, yung kanyang mga anak. Tama? So, pagka ganun ba, dahil wala yung ama ng tahanan, ibig sabihin ba nun, unscriptural na yung family? Or kinakailangan ba na yung babae, yung nanay, ay maghanap ng asawa? Para, pipilitin niya talaga magkaroon ng asawa para magkaroon siya ng, authority over her. Ganun ba yon mga kapatid? Not necessarily, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, ang term dito, ideal. Ideal. Ito yung target. Ito, mga kapatid, yung nais nating maabot. Ngunit, mga kapatid, alam naman natin that the ideal may not always be the case. Amen? Pero, ang importante dito, ang tatandaan lang natin, mga kapatid, bagamat kung halimbawa,
Example nga, yung single mother families, di ba? Bagamat mga kapatid, masasabi natin na tila baga parang nag-deviate siya in a way, lumihis siya mga kapatid doon sa plano ng Panginoon na mayroong ama ng tahanan or mayroong husband who is the authority over the wife or the mother, di ba? So, wala eh. Walang asawa eh. Di ba? So, ano ang susunod doon mga kapatid? Di ba, kinakailangan ang nasa ilalim ng authority ng nanay yung mga anak. So, in a way, makikita natin na kahit na may pagkakaiba siya mula doon sa ideal ng ating Panginoon, yung ideal na plano ng ating Panginoon, in a way, sumusunod pa rin naman siya. As long as the children are under the authority of the mother. Kasi ibang usapan yon mga kapatid, kung halimbawa, wala nang ang ama ng tahanan, tapos yung nanay, yung ina ng tahanan, mga kapatid, tila baga, kapantay niya ang kanyang mga anak. Or yung mga anak niya ay hindi nagpapasakop sa authority niya bilang magulang. Na gano'n na lang sagot-sagutin ng mga anak yung kanilang ina. At yung ina naman, dahil siguro sa sobrang pagmamahal sa mga anak, or siguro dahil ayaw niya na parang kulang na nga na wala na ngang ama tong mga anak ko eh. Ako pa ba ang parang magbibigay ng dahilan para lumayo ang loob ng aking mga anak sa nag-iisa nilang magulang kung halimbawa suswetuhin ko sila, didisiplinahin ko sila kapag bibigyan ko na lang kung anong gusto nila. Hindi pa rin maaari yun mga kapatid. Kasi mga kapatid, tandaan natin, ang mga anak, bababasa natin, so you can mark your Bibles, Ephesians chapter 6 verse 1, sa Colossians chapter 3 verse 20, children are to submit to and obey their parents. Magpapailalim pa rin sa authority ng kanilang magulang. Kung yung magulang man na yun ay nag-iisang ina, or kung halimbawa may cases din mga kapatid, di ba single father naman, single father families. Yung mga cases na yung nanay, iniwan doon sa tatay yung mga anak. Di ba? Tapos, break up na sila. Di ba? So, parang mukhang hindi rin yun sumusunod doon sa ideal na plano insofar as nagkaroon ng kakulangan doon sa levels of authority na itinalaga ng ating Panginoon doon sa tahanan. Pero tandaan natin, ang palaging dapat masunod dyan, yung mga anak ay nasa ilalim ng authority ng mga magulang. Okay? So mga kapatid, submit to, magpapasakop, and obey. Susunod sa mga magulang. Hindi lamang magpapasakop, hindi lamang magpapasailalim sa authority ng mga magulang, kundi sila din ay susunod sa mga magulang. In fact, itong dalawang to, submission and obedience, mga kapatid, sobrang tightly knit yan, magkaugnay yan, mga kapatid. Hindi magkakaroon ng obedience kung walang submission. Hindi mo masasabing may submission kung walang obedience. Di ba? Kasi mga kapatid, kung ikaw ay nagpapasakop sa authority, for instance, tayo bilang mga anak, kung nagpapasakop tayo sa authority ng ating mga magulang, wala tayong dahilan para hindi natin sundin ang mga utos nila. Amen? Lalo na kung yung mga utos nila ay para sa ikaayos ng ating buhay, para sa ikaayos ng ating sambahayan, di ba? Wala tayong dahilan para suwayin kung tayo ay nagpapasakop talaga sa authority ng ating mga magulang. Di ba? So mga kapatid, isa pa na ina-expect mga kapatid na gagawin ng mga anak tungo sa kanilang mga magulang ay to honor them. Bigyan ng karangalan ang kanilang mga magulang. Igalang ang kanilang mga magulang. Di ba? Sa Exodus chapter 20 verse 12 and Ephesians chapter 6 verses 2 to 3. So yun yung importante. Ang mga anak ay under the children are in submission to
and are obedient to their parents. That way, mga kapatid, kahit na yung ama lamang, yung present sa tahanan, because of circumstances, or kung yung ina lang yung present sa tahanan, nasusunod pa rin yung plano ng ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, siguro, hindi ako sure dito sa atin, pero kasi alam nyo ba sa US, may mga situation sa US, at actually maraming pagkakataon sa US, may mga bata yung tinatawag ng mga latchkey children. Yung mga bata na dahil yung kanilang mga magulang ay nagtatrabaho, most of the time during the day, ang nangyayari, pagkagaling sa school, yung mga bata, uuwi sa tahanan, na sila lamang yung nandun sa tahanan. Kasi yung mga magulang nila ay nasa trabaho. Diba? Ibig sabihin, mga kapatid, malaking parte ng araw sa buhay ng isang bata, kapag ganon yung arrangement, hindi sila under ng supervision and care ng kanilang mga magulang. Tila baga yung mga anak, they're left to fend off on their own. Yung tipong mag-iiwan na lamang ng mga pagkain sa refrigerator. Nakikita ko yun nakikita yun sa mga palabas minsan. Di ba? Tapos may label, halimbawa, for lunch, for dinner. So, ima-microwave na lamang ng mga anak yung iniwan ng magulang. Tapos, matutulog na yung mga bata. Kadalasan, pagdating ng mga magulang galing sa trabaho, tulog na yung mga bata. So, hindi na nagkakaroon masyado ng interaction. Magkakaroon lang sila ng interaction pag umaga, pag mag-aalmusal. Kasi halos sabay-sabay silang lalabas. Yung mga magulang papuntang trabaho, yung mga anak papunta naman ng school. Pero pag uwi ng mga bata galing sa school, wala doon yung mga magulang nila kasi nasa trabaho. Diba? At pagdating ng mga magulang mula sa trabaho, tulog na yung mga bata. Diba? Kung nasa murang edad pa. Pero kapag habang umiidad yan, yun nga, dahil walang tamang paggabay, pag-aaruga ng mga magulang, mga kapatid, ano nangyayari? May pagkakataon, mga kapatid, na lumilihis ng landas yung anak. Diba? Salamat sa ating Panginoon. Dito sa Pilipinas, hindi masyadong nangyayari yun eh. Diba? Bakit? Kasi mga kapatid, ang sense natin ng extended family, hindi ba? Ay isa sa mga masasabing Filipino na Filipino. Di ba? Madalang ako ewan ko, parang nga wala akong kilala na na magulang na talagang iiwan nila yung mga anak nila na walang nag-aalaga. Usually, at least meron niyang pakikiusapan na kapatid, di ba? Kapatid niya, so ibig sabihin, tita or tito nung di ba? Or yung nanay, iiwan muna sa nanay, o nay, pakialagaan mo ito habang nasa trabaho ka, di ba? So, ibig sabihin, kahit papaano, dahil yung mga anak ay naiiwan sa mga kapamilya din naman, kung tutuusin, although extended family members, di ba? Nandun pa rin yung pag-aaruga at paggabay sa mga bata. Hindi katulad sa hindi katulad sa ibang bansa kagaya sa US halimbawa. Di ba? So, yun. Ang nangyayari, mga kapatid, pag ganon, di ba, may tendency na yung mga bata, hindi natututong mag-submit or magpasakop sa kanilang mga magulang. Di ba? Actually, yun nga rin yung iniiwan natin madalas yung mga anak natin sa mga dahil sa practical reasons, kailangan magtrabaho, di ba? Pero, kaya napaka-importante para sa atin ng mga magulang na kahit na tayo ay nagtatrabaho, kahit na natin, mga kamag-anak naman mga mahal din naman natin sa buhay at nagmamahal doon sa ating mga anak, yung pinag-iiwan natin sa mga anak natin, dapat meron pa rin tayong quality time sa ating mga anak na naipapadama natin sa kanila yung pagiging magulang natin, not just in the sense of providing them with their needs or giving them what they want. Kasi may mga ganung mga magulang, di ba? Sige, kasi medyo nababawas yung oras ko sa mga anak ko, idadaan ko na lamang sa suhol. Alam niyo, ibig sabihin kong suhol, mga kapatid, sige, bilhan ko yan kung anong gusto niya. O, pag humingi yung anak, tay, pwede ba akong bumili ng iPhone? Wow, iPhone. Sige, anak, nasa isip ng tatay.
Sige, pagbigyan ko 'to kasi nakakaawa naman, eh. Hindi ko masyadong naaaruga 'tong anak ko, idadaan ko na lang sa material na bagay. Pero hindi lang material na bagay, mga kapatid, ang kinakailangan ng mga bata, eh, 'di ba? Kaya kinakailangan, mga kapatid, meron tayong panahon bilang mga magulang para maipakita natin talaga at maipadama sa kanila yung pagiging magulang natin, including, mga kapatid, yung pagiging authority natin sa kanila. Meron akong ilang mga napansin personally na ang nangyayari, mga kapatid, yung mga magulang ang tila baga sumusunod doon sa anak, eh. 'Di ba? Kaya nangyayari, nai-spoil yung mga anak. Tayo pa rin, mga magulang, tandaan natin ang authority. Ha? Pero, mga kapatid, hindi ibig sabihin nun na basta-basta na lamang natin i-impose, mga kapatid, yung pagiging authority natin. Na tila baga hindi na natin isinasaalang-alang na tayong mga magulang ay mayroon ding mga obligasyon sa ating mga anak. Hindi lamang, mga kapatid, yung obligasyon na mag-provide para sa kanilang mga pangangailangan ang tinutukoy dito. Kundi, mga kapatid, sinabi, di ba, sa Biblia, parents are not to provoke their children to anger. Di ba? Huwag nating bibigyan ng dahilan ang ating mga anak para sila ay magalit sa atin. Hindi lamang, mga kapatid, sa paraan ng pagdidisiplina natin sa kanila, or hindi lamang, mga kapatid, sa paraan ng kung paano natin ine-exercise yung pagiging provider and caretaker sa kanila, mga kapatid, kundi gayon din, mga kapatid, sa paraan ng pakikipag-usap natin sa kanila. Di ba? Tapos ito, mga kapatid, buksan natin mga Biblia sa Proverbs 29:15. Kung sino pa ang pwede makapagbasa, maaari po kayong tumayo at basahin ng malakas. Proverbs 29:15. Although baka ang isipin nyo rito, isa lamang doon sa dalawang magulang ang tinutukoy kasi meron diyang specific na binanggit, eh. Pero, mga kapatid, I believe this applies to both parents, the father and the mother. Proverbs 29:15. Sino po? Brother Ray? Ayan. Thank you, Brother Ray. The child left to himself brings shame to the mother. Baka sabi mo, nanay lang. Hindi yan, mga kapatid. It applies to both parents, kung tutuusin. Sa aking interpretation dyan, mga kapatid, siguro kaya tila baga parang yung mother yung nabanggit dyan. Kasi, di ba, expected yun. Kadalasan, ang mas malapit, kasi nga, siya yung ine-expect lalo na nung mga olden days, di ba, na ang nanay yung naiiwan sa tahanan para mag-aruga sa mga anak. Di ba? Na ine-expect, mga kapatid, ng unang-una, kung ba ganito yan, mga kapatid, kung yung bata pasaway, dahil hindi nadidisiplina ng mga magulang, di ba? Sino yung unang-unang napupulaan dyan? Yung nanay, di ba? Yung nanay. Pero kung tutuusin, parehong magulang. Yung pwedeng mapulaan dyan. So, mga kapatid, di ba, ano ibig sabihin ng leaving the children to themselves? Hindi lamang, mga kapatid, yung iniiwan mo dahil nagtatrabaho ka, kundi yung parang wala kang pakialam, kahit nasa bahay kayo, kahit kasama mo yung anak mo, nakikita mo ng mali yung ginagawa ng anak mo, pinapabayaan mo lamang. Di ba? Kaya nga, kung titingnan natin yung mas naunang part ng Proverbs chapter 29 verse 15, makikita natin, nabanggit na naman dyan yung rod, yung pamalo. Di ba? Huwag nating isipin, mga kapatid, kasi society natin ngayon, tila baga parang hindi maganda ang tingin sa pagdidisiplina gamit ang physical means, pamamalo. Kahit nga ngayon, hindi nga lang physical, pati verbal ngayon, Di ba? Parang ang sinasabi dapat daw, positive reinforcement. Dapat daw, palaging maganda yung lalabas sa bibig at yung paggamit ng kamay tungo sa mga anak. Thinking na yun yung paraan para yung bata ay makorek.
To a certain extent, mga kapatid, siguro kung halimbawa may ano na yung mga bata, baka isipin mo, "Oo nga 'no, that makes sense." Kasi pagka masama yung ano, baka naman tandaan natin mga kapatid, ano, ang ating Panginoon, yung mga sinasabi niya sa banal na kasulatan, katotohanan 'yan. So, doon sa Bible, 'di ba, nandoon na ang pagbanggit sa paggamit sa pamalo. So, ibig sabihin ba nun na si Lord ay masama kasi tila baga nandoon na pinapaalala niya ang kahalagahan ng paggamit ng pamalo? Hindi eh. Kasi mga kapatid, tandaan natin, ano, siyempre gagamitin natin yung pamalo sa tamang paraan. Hindi natin gagamitin sa pang-aabuso. Ibang usapan mga kapatid yung pagdidisiplina sa pag-aabuso. Kasi mga kapatid, hindi may pagkakailat ito. Alam ko, medyo umiiwas na, lumilihis ng sanlibutan sa ang secular mula sa ganitong klase ng pangangatwiran sa pagdidisiplina nga eh. Ang ngayon ang positive, positive, positive. Pero hindi naman may pagkakaila kasi mga kapatid na ang physical pain, ang sakit, yung physical na sakit na nadarama natin, 'di ba? Yan yung nagbibigay sa atin ng ideya. Yan yung nagpapaalam sa atin na mayroong hindi tama. Isipin natin mga kapatid, bakit ba tinanong niyo na ba to? Bakit kinakailangan, Lord, na makadama ako ng sobrang hapde kapag ako ay nasugatan? Bakit? Ba't hindi na lang ba't hindi na lang yung tipong parang wala ka lang naramdaman? Diba? Bakit kailangan may sakit, may physical na mararamdaman ka? Mga kapatid, kasi yun ang paraan ng katawan natin para sabihin sa atin na mayroong hindi tama. Isipin nyo na lang mga kapatid, paano kung ganito? Kung hindi tayo nakakadama ng kahit na anong sakit, pag tayo ay nai-injure na ang katawan natin, baka nasisira na yung bahagi ng katawan natin eh, na makokompromiso yung survival natin eh, hindi pa rin natin alam kasi hindi tayo nakakaramdam ng sakit. Alam nyo ba yun ang sige, alam nyo ketong, di ba? Alam niyo po ba kung ano nangyayari talaga sa ketong? Baka kasi ang ideya lang natin sa ketong ay yung nagkakaroon ng sugat na hindi gumagaling. Tapos pwedeng tapos yun nga, parang naagnas. Kasi nga alam niyo kung ano talaga nangyayari sa ketong, yung totoong nangyayari doon. Mga kapatid, yung mikrobyo na nagdudulot ng ketong, ang inaatake niyan, alam niyo kung ano? Yung kakayahan ng katawan na makaramdam. Ang inaatake niyan yung mga nerves. So ngayon, dahil hindi na nakakaramdam ng sakit, yung may ketong, ano nangyayari? Pag nasusugatan siya, wala lang. So napapabayaan niya. Mapapabayaan kasi hindi naman niya nararamdaman eh. Okay lang kahit magkaroon ako ng sugat, kahit na malalim na yung sugat, hindi ko nararamdaman. 'Di ba? So napapabayaan. Hindi na di-disinfect, hindi na. So ano nangyayari? Lumalala. Nagnanaknak. 'Di ba? At yun nga, term ni Sister Virgie, point na parang naagnas na. 'Di ba? Kasi nga hindi nakakaramdam ng kahit na physically. Kasi inatake na yung mga nerves. Ganun nangyayari sa ketong mga kapatid. So ganun din mga kapatid, yung sakit na nararamdaman natin, nagiging deterrent yan, di ba? Parang ganito mga kapatid. Pag nakaramdam ka napahawa ka sa mainit na kalan, napasok ka, masakit, di ba? O gagawin mo pa ba ulit yon? Hindi na, kasi naramdaman mo masakit eh. Iiwasan mo na siya. Ganon din mga kapatid, ako para sa akin paniniwala ako, doon sa prinsipyo ng paggamit ng pamamalo. Paggamit ng pamalo. Nagdudulot tayo ng panandaliang sakit physically sa ating dinidisiplina sa pamamagitan ng pamalo para ipaalam doon sa dinidisiplina na mayroon siyang dapat iwasang gawin ulit. Di ba? Na kapag ginawa mo yon, mayroong kang madarama, may consequence yun na hindi maganda. At the onset,
Yung hindi magandang consequence na yon, yung makakaramdam siya ng physical pain kasi mapapalo siya. Kaya hindi sa, eto, nung isang araw mga kapatid, sino ba yung kausap ko nun? Yung best friend ko from grade school, hanggang high school. Pero kahit nung nagka-college na kami, best friend ko pa rin siya. Naisama ko na yung dati sa church, kung tatanda la Brother Ray, si Marlon, yung medyo malaking mama. Nagkita kami nung Biyernes. Pinag-usapan namin mga kapatid, yung tungkol doon sa, tama ba na ikumpara ang henerasyon noon sa henerasyon ngayon? Tama ba? Ako hindi ko sinagot siya na tama o mali. Ang sinabi ko, hindi maiiwasan. Para sa atin, hindi natin maiiwasan. Lalo na sa ating mga may edad. Bakit? Kasi naranasan natin yung noon at nararanasan natin at nakikita natin yung nangyayari ngayon. Yung henerasyon ngayon, hindi nila naranasan, hindi nila natunghayan kung ano yung naranasan ng mga magulang nila eh. Siyempre, ang point of reference ng mga bata, kung ano yung nararanasan nila ngayon. Di ba? So, kapag ikinumpara ng mga magulang, hindi nila naiintindihan. Di ba? Kaya siguro, sa isang banda, isipin na parang hindi tama na ikumpara kasi malay nga naman ng mga bata ngayon kung ano yung sinasabi natin, di ba? Pero para sa atin, hindi natin maiwasan na maikukumpara natin. Pero hindi ba, kung tutuusin, hindi sa pagmamalaki or di ba? Tayong mga mas may edad, kahit papaano tumino tayo doon sa paraan ng pagdidisiplina sa atin, hindi ba? Alam natin kung ano yung mga iiwasan natin. Kasi kung hindi, paluluhurin ka sa asin or sa munggo. Di ba? Or kung hindi, makakatikim ka ng latay ng hanger. Kami nun, hanger eh. Yun, yung sanga ng bayabas, di ba? Latay nun. Yung mga ganun. Di ba? Bakit natin, dahil lang ba gusto ng mga magulang natin na i-exert yung authority nila sa atin? Nagpa-power trip lang ba mga magulang natin? Hindi. Di ba? Ngayon, pag iniisip na, siguro ng mga bata tayo nung time na yun, feeling natin, hindi na ako mahal ni nanay, hindi na ako mahal ni tatay kasi pinapalo niya ako. Pero ngayon, tayo nung naging magulang na tayo, ba iniisip natin, ay naku, salamat tay, salamat nay. Diba? Kasi kahit pa paano, tumino ako dahil doon. Diba? Ngayon, yun nga lumilihis lang sa libutan, bawal ng mamalo. Diba? Bawal na, meron pang pinopropose na yun nga kahit yung verbal kasi daw, bawal daw mapahiya ang bata. Ano naman ang nagiging effect? Diba? Pag sila ay lumaki. Diba? Anyway, pero ito pa rin mga kapatid, ang banal na kasulatan pa rin talaga ang ating gabay. Diba? Hindi tayo dapat gagawa or magsasalita ng kahit na na magpo-provoke sa ating mga anak para sila ay magalit or mamuhi sa atin. At gayon din, hindi natin dapat iwan ang mga anak natin. Tayo ang mga magdidisiplina sa kanila, hindi ibang tao. At lalong higit, yung iiwan natin sila na walang magdidisiplina sa kanila. Di ba? So ito na pag-usapan natin, di ba? Wives are to submit to their husbands. Okay? And of course, the husband would have to submit to the authority of our Lord Jesus Christ. Na ito mga kapatid, isang napakahalagang punto ito. Compliance with this biblical idea is vital in order for children to have proper respect for their mother and the entire family pattern of order. Kapag nakikita ng ating mga anak yung pagsunod natin sa plano ng ating Panginoon para sa mga pamilya, including the authority, yung submission sa authority, yung mga anak natin, mga kapatid, pag nakikita nila yun, matututo din sila mismo, matututo sila na sumunod sa plano na yun. Kaya marahil mga kapatid, kung nakikita ng mga anak na ang asawang babae, ang ina ng tahanan, tila baga siya pa'y nagiging dominante sa pamilya, nakikita niya na parang yung tatay nila ay sunod-sunuran lang, siya'y nagpapailalim doon sa kanilang nanay, mga kapatid, naiiba, distort mga kapatid, yung sense ng mga anak pagdating sa submission and obedience.
Baka dumating sa punto kapag yung tatay may pinapagawa sa anak, hindi susundin yung anak. Bakit? Bakit ka namin susundin? Isunod-sunuran ka lamang sa nanay namin. Di ba? Nanay namin ang susundin namin. Pero ikaw, di ba? Huwag naman sana mangyari yun, mga kapatid. Ano? So, mga kapatid, sakto yata, no? Mga kapatid, hindi ko to sinadya, ah. Baka sabihin nyo, sinadya mo yata. Kasi mga kapatid, tingnan yung unang point dyan. The greatest responsibility that fall within the family is that of the husband and the father. Hindi dahil sa Father's Day ngayon. Sumakto yan. Sumakto lang talaga mga kapatid. Ano? Kasi mga kapatid, so, dahil nga ang ama at ang asawang lalaki ang itinalaga ng ating Panginoong Hesukristo bilang leader ng pamilya. Term pa nga, di ba, sa Christian context, di ba? Ang tatay, ang pastor ng sambahayan. Siya ang nagsisilbing pastor, bilang leader, pastor, spiritual leader ng pamilya. Kaya mga kapatid, tayong mga tatay, hindi natin dapat inaasa sa ating pastor sa church yung spiritual growth ng ating pamilya. Tayo, mga kapatid, tayong mga tatay, sa atin, di ba? Hindi simpleng responsibilidad yan. Kaya gayon din, mga kapatid, para sa atin, ng mga tatay, so, isipin mo, ang bigat na responsibilidad yan. So, isipin na lang din natin yung kung gaano kabigat ang responsibilidad ng ating pastors and church leaders. Kasi tayo, ang saklaw ng ating spiritual leadership ay yung ating pamilya. Asawa natin, yung mga anak natin. Paano pa kaya yung ating pastor? Mga pamilya ng church ang under sa kanya. Diba? Kaya nga malaki rin ang naitutulong kapag ang tatay ay ginagampanan na maayos yung pagiging spiritual leader niya sa tahanan. Para sa spiritual leadership din ng pastor over the flock. Kasi mga kapatid, di ba, kung yung mga napakainam tingnan siguro, no? Hindi siguro, totoo, napakainam tingnan yon. Yung mga pamilya, buong pamilya, nanay, tatay, mga anak, magkakasamang umaattend sa pananambahan. Kasi nandoon yung spiritual leadership ng tatay. So ngayon, yung pastor, hindi niya na kinakailangang tanungin, oy, bro, nasaan na yung mga anak mo? Sana umattend naman sila ng church. Sis, nasaan yung asawa mo? Paalalahanan mo naman na attend siya ng di ba? So kung nagsisimula sa tahanan, di ba, yung spiritual leadership mula sa ama ng tahanan, di ba? Nagiging mas madali na yung pagganap ng responsibility ng pastor at ng ating mga church leaders. Amen? Kaya yun, hindi lamang sa pagiging church leader, mga kapatid, di ba? Bilang provider, tapos yun nga, sa pagdidisiplina, hindi ko alam sa inyo mga kapatid, pero ganitong sa amin kasi nga, kung susundin yung umbrella authority, yung representation nung levels of authority sa tahanan, di ba? Yung anak, napapailalim sa authority ng nanay, di ba? Yung nanay, napapailalim sa authority ng tatay. So kung tutuusin, yung mga anak, nasa ilalim pa rin ng authority ng tatay. Okay? So mga kapatid, sa pagdidisiplina sa amin, ganito mga kapatid. Unless na ako mismo, kasi syempre, di ko naman pwedeng hintayin na yung si misis ko yung mag-ano, di ba? Pag nakita ko na may ginawang hindi maganda yung mga anak ko. Di ba? Pero kung halimbawa nandyan yung nanay nila, ipinapaubaya ko muna sa nanay yung pagsita, yung pagdisiplina. Kapag hindi niya na kaya, saka ako mag-step in. Kasi ayoko mga kapatid personally na alisin, na i-bypass yung authority ng nanay. Bagamat may authority din ako, pero gusto ko i-exercise niya rin muna yung authority niya sa mga anak, directly over sa mga anak, sa pagdidisiplina. Okay? Pero yun nga, kung hindi na kinakaya, saka ako mag-step in. Ganun or unless nga na ako mismo, halimbawa, wala Sister Jeremy, ako mismo yung nakakita, direkta, hindi ko nahihintayin na, hintayin yung mami nyo, sige, pagagalitan kayo niya. Hindi ganon. Ako na mismo, diretso, inaano ko na. Okay? So mga kapatid, hindi madali, di ba? Yung ganong responsibilidad.
Kaya nga minsan isipin mo, lalo na sa amin dalawa, usually ako yung mas mabigat magdisiplina. Not necessarily physical, mga kapatid. Ano? So, naisip ko, although sinasabi ko ngayon sa mga anak ko, alam nyo, mas okay na magalit kayo sa akin. Mas sumama ang loob nyo sa akin, pero wag sa nanay nyo. Ano? Okay lang sa akin yon kung kung sa akin kayo sasama ang loob dahil itinatama ko kayo. Mas okay na sa akin yon kaysa yung ibang tao ang magdidisiplina sa inyo. Kaysa yung ibang tao ang pupuna na hindi kayo marunong sumunod sa mga utos. Diba? Anyway. Now, take note mga kapatid, hallelujah, di ba nga, ang ating Panginoong Kristo ang nagsisilbing authority over the husband, over the father. And proper submission to the ultimate authority of our Lord Jesus Christ by the husband or the father, results to the success of the entire family structure. Kung buo naman ang pamilya, pero nangyayari nga, yung ama pa, yung unang-unang hindi marunong magpasakop sa authority ng ating Panginoong Kristo, hindi natin may expect na yung buong pamilya ay magpapasakop din sa authority ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga di ba sinasabi mga kapatid, kapag ang tatay, yung unang-una, yung nangunguna mga kapatid, na magpakita ng pananabik sa pag-attend sa mga services, susunod, damay yung buong pamilya eh. Pero kapag yung tatay din, yung unang-unang nagpakita ng panghihina, panlalamig sa pag-attend sa mga services, damay din ang pamilya. Amen? So, the father, the husband, is the spiritual leader. Including, mga kapatid, leading the family to submission to our Lord Jesus Christ authority. Amen ba, mga kapatid? Palakpakan po natin ating Panginoong Kristo. Sige, medyo bilisan natin to. Blessing of children. So, mga kapatid, yung mga magulang, na nagpapakita ng pagpapasakop sa authority ng ating Panginoong Kristo, at pinapangunahan yung kanilang mga anak sa pamumuhay ng may katuwiran. Yung pamumuhay sa tamang paraan ng pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ano ang resulta niyan, mga kapatid? Yung kanilang mga anak ay magiging blessing at makakatanggap ng blessing. Take note, mga kapatid, hallelujah. Ito madalas mangyari ito eh. Pag nakakita tayo ng mga bata na well-behaved, siguro pinakamadaling, pinaka-immediate naman yan sa church. O hindi ko naman sinasabi na kapag pasaway ang mga bata, pasaway yung mga magulang. Hindi ganon, mga kapatid. Diba? Kasi meron din talagang mga pagkataon, halimbawa yung mga bata, talagang magiging bata yan. Children will be children. Makulit, malikot, di ba? Pero mga kapatid, di ba, pag nakikita natin na yung mga bata na well-behaved sa church or sa labas, nagiging reflection yan noong mga magulang. Amen? Reflection yan ng mga magulang. Di ba? So, kasi yung mga magulang ang nagiging halimbawa ng mga bata eh. Pag nakikita nila na yung nakikita ng mga bata na yung kanilang nanay at yung kanilang tatay ay masunurin, faithful sa church, faithful sa mga service, susunod sila eh. Di ba? Nagiging magandang example sila. At mga kapatid, well, of course, ang kapurihan ay sa ating Panginoon. Pero hindi ba nakaka-bless para sa ating mga magulang pag maririnig natin na, ay, ang galing naman itong ang batang to, marunong mag-behave, tahimik lamang siya, parang nakikinig kay pastor habang nagpipreach, hindi nag-iingay. Kasi itong mga magulang, ganun din eh. Diba? Masunurin, nagpapasakop, nakikinig. Diba? Nakaka-bless. So, take note mga kapatid, ang kasalanan, nandiyan yan.
'Di ba? Andito pa tayo sa sanlibutan ito eh. Ano? Pero wag nating babaliwalain yung maaari maging epekto ng kasalanan, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya. Ano? Sa Proverbs 14 verse 34, binanggit doon that sin is a reproach to people. Is a reproach to people, mga kapatid. So, kabaligtaran nun, kung ang kasalanan, mga kapatid, ay nagdudulot ng hindi maganda sa tao, yung pamumuhay ng may katuwiran, yung pagiging matuwid, mga kapatid, ay blessing naman. So kung ang mga magulang ay namumuhay ng matuwid, naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, yun ay nagiging blessing rather than a curse. Pero kung ang mga magulang ay namumuhay ng makasalanan, yun mga kapatid, hindi lamang doon sa mga magulang yung nagiging implication nun, pati sa mga anak. Hindi man agad-agad nating makikita kasi kasalanan ng magulang, bakit naman madadamay ang anak? Hindi ko sasabi na yung direct na consequences noong kasalanan ng magulang ay automatic may impute doon sa kasi kasalanan ng magulang, hindi mo dapat yan ipataw doon sa anak. Pero mga kapatid, yung mga consequences nun, yung mga implications nun, mga kapatid, maaaring madamay ang mga anak. For instance, mga kapatid, ganito, kung halimbawa, ang isa sa mga magulang ay hindi tapat sa marital relationship, sabihin na natin, nangangaliwa. Yung ama, halimbawa ng tahanan, nangangaliwa. At alam yan, nakikita yan ng mga bata. Diba? Hindi lamang doon sa mga magulang nagiging implication yan, mga kapatid eh. Ang masama dyan, mga kapatid, yung mga anak, magkakaroon niya ng epekto sa kanilang psychology, sa paraan ng pag-iisip nila. Magre-reflect yan, mga kapatid, later on kung paano makipag-ugnayan, paano makipagrelasyon yung mga anak. Pag sila na yung nasa edad na sila ay bumubuo na ng kanilang mga relationships. Maaari, may mga naobserbahan ako na tipong yung mga bata naging unfaithful din sa kanilang mga partners. Bakit? Kasi natunghayan nila ganun yung mga magulang nila eh. 'Di ba? So nakikita niyo mga kapatid, yung kasalanan ng mga magulang hindi pwedeng isisi doon sa mga anak. Pero yung mga implications ng kasalanan, maaaring maapektuhan yung mga anak. Abusadong tatay, binubugbog yung nanay, kasalanan yon. Natutunghayan ng mga anak. Diba? Magkakaroon yun ng epekto, mga kapatid eh. Pero kung ang mga magulang, nanay at tatay, ay namumuhay ng matuwid, at yun ang nakikita ng mga anak, mga kapatid, blessing ang igagawad ng ating Panginoon sa sambahayan na yun. At yung mga anak, mga kapatid, ay maililigtas mula sa maaaring maging implications noong mga kasalanan na maaari sanang magawa ng mga magulang. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo, mga kapatid, binigyan niya ng halaga ang mga bata. Di ba? Sinabihan niya yung mga apostoles kasi mga bata na gusto lumapit sa kanya, di ba? Tapos sinaway ng mga apostoles, di ba? Kasi para sa kanila, abala sa ating Panginoong Jesucristo yung mga bata. Tama natin, yung mga bata, hinayaan sila ng mga magulang nila na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? So mga kapatid, yung mga magulang na yun, ganon din tayo sa ating mga anak, Naisin natin na yung ating mga anak ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag nating isipin, hindi bata pa naman yun eh. Hindi pa naman niya nauunawaan talaga si Jesus Christ. Hindi pa naman talaga nila nauunawaan yung mga salita ng Diyos na ipinapangaral sa church. Kasi mura pa yung edad. Huwag nating isipin ganun, mga kapatid. Hayaan natin ang ating mga anak ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo.
Kahit na sabihin na most of the time, parang nangungulit lang yung mga bata, nagtatakbuhan, nag-iingay, mga kapatid. Hayaan natin kasi si Jesus Christ mismo, gusto niya lumapit sa kanya yung mga bata eh. Diba? Hayaan natin mga kapatid na sa murang edad ay natataniman ng pagkilala at pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, mataniman ng salita ng Diyos ang ating mga anak. Ano? Dahil mga kapatid, habang sila ay umiidad, dadalhin at dadalhin nila yan. Ano? Kaysa doon sa gagawin natin, di, bata pa naman yan, iwan ko na lang muna yun sa bahay. Ako na lang muna, kami na lang muna ni Misa mag-church. Anak po, iniwan niyo pa yung anak niyo. Diba? Bakit mga kapatid? Ang ating Panginoong Jesucristo, alam niya, syempre, siya ang Diyos na lumikha ng lahat. Siya ang nagdulot ng buhay sa sinapupunan. Di ba? Alam niya ang halaga ng bawat bata. Kaya wag nating tayong mga magulang pa ang magtatatwa nun. Tayong mga magulang pa ang maglalayo sa ating Panginoon. At tayong mga magulang pa ang magbabaliwala sa ating mga anak. Gayong ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang nakakaunawa at nakakakilala ng halaga ng bawat bata. Ang halaga ng ating mga anak. Amen ba mga kapatid? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Tanda natin mga kapatid, si Jesus Christ, dahil siya ang nagkatawang taong Diyos. Di ba? Siya ang anak ng Diyos, siya rin ang nagkatawang ama. Kaya yung relationship between a parent and a child, the relationship between a father and a son, walang higit na nakakaunawa doon, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano? Kahit na sinong tatay, kahit tayo mga kapatid ng mga magulang, alam natin, nararanasan natin ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga anak. Natural, tayo mga magulang eh. Pero mga kapatid, kung ikukumpara sa ating Panginoong Hesukristo, hindi matatawaran yung karunungan ng ating Panginoong Hesukristo sa ugnayan sa pagitan ng magulang at ng anak. Kaya tayo mga kapatid, lagi nating panghahawakan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? At susundin ang mga salita ng Diyos kung paano natin dapat pahalagahan, ituring, alagaan, palakihin ang ating mga anak. Amen? Last na to mga kapatid. Extension of the family in the future. Alam niyo ba mga kapatid na yung pamana ng anak, pamana ng mga magulang, lalo na nung ama, yung mga blessings, kasama na doon mga kapatid, yung pagiging mabuting Kristiyano ay maaaring maipasa yan sa mga salin lahi. Kung paano mga kapatid, hindi mababasa rin natin sa Bible na ang sumpa maaaring maipasa yan sa salin lahi. Ang blessing mga kapatid, higit sa lahat, maaari ang maipasa sa saling lahi. Alam niyo ba mga kapatid, di ba? Although, kasi syempre ang mga tayo ay mga tao, di ba? Hindi tayo flawless kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Maaari pa rin tayo magkamali. Pero ever wondered, mga kapatid, bakit ganun? May mga henerasyon ng mga pastor na tila baga umaabot na sa third generation, nandun pa rin nagiging pastor yung mga yung pamilya, may pastor sa pamilya. Kasi mga kapatid, blessing yun ng ating Panginoon na naililipat sa mga salin lahi. Diba? Pero ulitin ko mga kapatid, hindi natin sinasabi na mga pastor, yung mga pastor's kids, ay infallible. Hindi na pwedeng magkasala, hindi na pwedeng magkamali. Tanging ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang hindi pwedeng magkamali. Diba? Pero mga kapatid, makikita natin na yung pagpapala ng ating Panginoon para sa isang matuwid na mga magulang na ipapasa yan sa mga anak at sa mga salin lahi, mga kapatid. Blessings follow a family perpetually when family members honor and obey God's word and teach it to succeeding generations. Matitigil lamang yung blessing na yan kung yung mga magulang ay titigil din sa pagbibigay ng mabuting aral sa mga anak nila at pagbibigay ng mabuting halimbawa sa kung paano mamuhay bilang mabuting Kristiyano.
There are many people who have lived godly lives because of the influence of a mother, father, or grandparent in their past. Kung titingnan natin mga kapatid, hindi ba, kung magbabalik tanaw tayo na, salamat kay tatay, salamat kay nanay, salamat kay lolo at kay lola na nagtanim ng salita ng Diyos sa aming pamilya. Kaya nararapat lamang na pag tayo ay mga magulang na, itatanim din natin yung mabuting balita, yung katotohanan sa ating mga anak para yung blessing ng ating Panginoon ay magpatuloy sa ating salinlahi. Yung pagbibigay ng mabuting halimbawa. Halimbawa sa pananalangin. Halimbawa sa tapat na pag-attend ng mga gawain. Halimbawa sa pagbibigay ng ating mga ikapu at alay, mga kapatid. In general, yung araw-araw na pamumuhay natin kasama ang ating Panginoong Jesucristo, ang magandang halimbawa ay maaaring magmula sa mga magulang. At kapag sila naman ay naging magulang na, sila naman ang magtuturo sa kanilang mga anak. Kaya ang blessing ng ating Panginoon ay maaaring magpatuloy sa ating mga salinlahi. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, ang susi dyan, we make Jesus the center of our home and our life. Hindi yung si Jesus Christ nasa gitna ng aking buhay kapag nasa church lang. Or kapag nasa conference lang. Dapat sa araw-araw, bawat saglit ng ating buhay. Labas, loob ng church. Higit sa loob ng ating tahanan. Sa ating private space. Diba? Ang ating Panginoong Jesucristo dapat ang mananatiling sentro. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Thank you, Jesus. So, dito po tayo magtatapos sa ating aralin sa araw na ito. Tayo po yung magsisitayo. Thank you, Jesus. At tayo po ay mananalangin sa pagtatapos ng ating gawain Sunday School at bago po natin ibigay ang ating mga kaloob para po sa gawain ng Sunday School. Let's all pray, mga kapatid. Hallelujah. Heavenly Father, dear Lord Jesus Christ, thank you so much for the blessings of your truth, Lord God. Hallelujah. That we always receive from you despite, hallelujah, our shortcomings, Panginoon. Ikaw ay naririyan para sa amin. At nais namin, Panginoon, ng aming mga kahinaan, hallelujah, ay yung palitan ng kalakasan, lalong higit sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano, bilang mga magulang, bilang mga anak, Panginoon, upang ang iyong pagpapala ay manatili sa aming mga tahanan, manatili sa aming sambahayan, manatili, Panginoon, sa aming iglesia, upang ikaw, Panginoon, ay patuloy na maluwalhati, Lord Jesus, hallelujah, sa pamamagitan ng aming buhay, sa pamamagitan ng aming mga kilos at gawa. Kaya nawa, Panginoon, hallelujah, ang tinanggap naming aral sa umagang ito ay aming maisabuhay at maibahagi sa iba, Panginoon, at nawa ay nalugod ka, Lord Jesus, sa aming ginawang pag-aaral sa umagang ito. Lord Jesus, gayon din hinihiling namin na ikaw nawa ay malugod sa aming pagbibigay ng aming mga ikapu at alay. Mamaya, Panginoon, gayon din, Panginoon, sa aming gagawin na pagbibigay sa gawain ng Sunday School Department. Tanggapin mo ang mga alay na ito at gamitin mo ito sa lano'y kaayos ng aming gawain, Lord Jesus, ng Sunday School Department ng Return to Christ Mission. Ibalik mo po mga pagpapalang ito ng siksik, liglig at umaapaw. Prepare us, Lord God, for our service for this morning, and we will always, Lord God, raise your holy name, hallelujah. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin, pupurihin at pasasalamatan. In Jesus' mighty name we pray, Amen. God bless us all po, mga kapatid. Let's give our offerings.